kinabukasan, iluluto nyo na lang. Tara, gawin natin yan sa bahay. Bumili nga pala ako ng 5 chicken leg quarters for this recipe at lahat sila nilagyan ko ng tigda 2 hiwa para sure na maluto hanggang loob. Dikdikin muna natin yung luya at tanglad para lumabas yung katas nila at mas maging mabango at malasa yung chicken natin. Yung bawang, pwede nyo rin naman dikdikin or mas maganda kung may manual chopper kayo para mas mabilis. Tapos, isunod na natin yung paminta, asukal, toyo, tubig at oyster sauce. Haluin natin ng mabuti. Basta kailangan nakalubog yung mga chicken para pantay yung kulay at yung lasa. Kung hindi pa nakalubog yung chicken, pwede nyo padagdagan ng konting tubig. Marinate for at least 30 minutes or overnight. Habang nakababad yung chicken, gawin na natin yung chicken oil. Maglagay lang tayo sa pan ng chicken skin, konting tubig, tapos timplahan natin ng asin. Hayaan lang natin yan maluto sa sariling yung mantika. Pag golden brown na siya, pwede na siyang hanguin. Para mas maging malasa yung chicken oil natin, lagyan natin ng dahon ng laurel, peppercorn, atsuete, at bawang. Saglit lang yan. After 30 seconds, okay na yan. Pwede na natin salain at ilagay sa glass container. Huwag nyo ilalagay sa plastic kasi mainit yung mantika, baka matunaw lang yung lalagyan. Preheat muna natin tong Breville. Pag ready na, pwede na natin ilagay isa-isa yung chicken. Naglagay nga pala ako ng tray sa ilalim para masalo yung sauce from the chicken. Kung mapapansin nyo, naglagay rin ako ng tubig sa tray para hindi na siya mahirap linisin pagkatapos. Roast lang natin for 45 minutes. Para maging malasa at juicy yung chicken, baste nyo lang every 5 minutes. Gamit ko dito yung marinade na pinagbabaran mismo ng chicken. Tapos, alternately, lalagyan natin ng chicken oil. Huwag kalimutang baliktarin yung chicken pagluto ng isang side. Para sa sausawan, pwede kayong mag-prepare ng toyo, kalamansi, at sili. Alam nyo, masarap din to para sa sabaw ng sinigang. At ayan, nakagawa na tayo ng chicken inasal with